Magandang gabi mga kabulgar, narito na ang mga balita ngayong Biyernes. Guide na nawawala sa Mount Everest, nakaligtas matapos ang 6 na araw. Isang himala ang naganap sa Mount Everest matapos matagpo ang buhay at nagpapadaos-dos pababa ang 52 anyos na Nepali climbing guide na si Dawa Sherpa. 6 na araw matapos siyang mawala. Huling nakita si Dawa malapit sa Camp 3 matapos marating ang tuktok ng bundok kasama ang iba pang climbers sa kabila ng manipis na hangin sa ganoong kataas na lugar. Natagpuan siya ng isang cleaning crew noong Huwebes, June 4 habang dahan-dahang nagpapadulas sa Khumbu Icefall patungong base camp. Ayon sa kumpanyang 8K Expeditions na namuno sa paghahanap, isang self-rescue ang ginawa ni Dawa. Kasalukuyan na itong nagpapagamot sa ospital dahil sa frostbite at nasa mabuting kalagayan. 5 suspect sa hazing na ikinamatay ng isang 19 anyos arestado. Para sa Boses ng Katotohanan Magbabalita, Brian Kidzon. Nahuli sa General Trias City, Cavite ang 5 lalaking sangkot di umano sa paglabag sa Anti-Hazing Act 2018 noong nakaraang Miyerkules, Hunyo 3. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na Archie, John Lee, Dario at Kenneth. Naaresto ang mga ito sa bisa ng warrant of arrest ni Judge Francisco Victor Calado Jr. ng Cavite Regional Trial Court Branch 90 kung saan no bail ang kaso. Ito ay kaugnay sa hazing incident noong Marso 1 na ikinasawi ng isang 19 na anyos na first year college student na kinilalang si alias Ken. Binigyan din ni PRO 4A Regional Director Police Brigadier General Hansel Marantan na walang puwang ang hazing at karahasan sa Calabarzon at tiyak na mapapanagot ang mga salarin. Kasalukuyan nang nasa kustodiya ng mga otoridad ang mga sospek. Nagbubulgar, Brian Kitson. OFW mula Israel nakauwi na. Para sa Boses ng Katotohanan Magbabalita, Mary Rose Anterio. Nakauwi na sa Pilipinas ang 15 karagdagang overseas Filipino workers na inilikas mula sa Israel kasunod ng ipinatupad na ceasefire. Ito ang ikalawang batch ng mga kababayan na matagumpay na na-repatriate matapos magbalik sa normal ang operasyon ng Ben Gurion International Airport. Inilalaya naman ng pamahalaan ang mga dumating na OFW para sa kanilang tulong pinansyal at stress debriefing. Nagbubulgar, Mary Rose Anterio. Blue Ribbon Subcommittee kahapon, isang pagtitipon at hindi opisyal na hearing, ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Para sa Boses ng Katotohanan Magbabalita, RJ Atoralde. Itinuring ni Senator Sherwin Gatchalian na pagtitipon o gathering at hindi opisyal na pagdinig ang Marcoleta-led Blue Ribbon Subcommittee hearing kahapon. Ayon kay Gatchalian, pwedeng ulitin ng mga senador ang mga tinanong sa resource speakers kabilang ang 18 ex-marines sa Lunes para maging opisyal. Samantala, nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang lehitimong Senate President ng mataas na kapulungan. Iginiit ni Cayetano na siya pa rin ang lehitimong pinuno ng Senado dahil wala pang nahahalal na kapalit sa kanyang posisyon. Git pa ni Cayetano, siya pa rin ang presiding officer ng impeachment court maliban na lang kung ang Pangulo ng Pilipinas ang lilitisin. Dahil sa ganitong sitwasyon, ang Chief Justice ang magiging presiding officer. Nagbubulgar, RJ Atoralde. Pakinggan naman natin ngayon ang Boses ng Bayan. Sa gitna ng maiinit na usapin at isyong kinakaharap ng bansa, mahalagang marinig ang boses ng karaniwang mamamayan. Magandang araw mga kabulgar, ako si Kaishi at samahan niyo akong alamin ang pananaw ng masang Pilipino kung sino nga ba ang pinaniniwalaan nilang totoong Senate President sa pagitan nila Senator Alan Peter Cayetano at Senator Win Gatchalian. Kay Gatchalian, di ba nasa rules of the Senate kung sino yung majority na number, yun dapat yung masusunod. Kaya yun, dun ako. I think it's Gatchalian po kasi si Cayetano po ang dami ng mga butas sa kanya. Especially now yung Blue Ribbon Committee hearing. Yung mga sinasabi ng mga 18 Marines, parang ang daming loopholes, ang daming mga inconsistencies. And I think nagre-reflect yun sa kung ano si Cayetano. And I think yung credibility niya ba as a Senate President parang nababawasan and hindi siya deserving as Senate President. So I'm gonna give it to Gatchalian. Siguro kung sa salitang pinapaboran, siguro wala akong papaboran sa kanila parehas dahil kung si Peter Cayetano, lagi siyang wala.
bakit pa rin siya pipiliin as Senate President kung hindi niya kaya panindigan at hindi niya rin kaya gampanan yung pagiging Senate President, which is yung pagpunta pa lang sa hearings or sa meetings is malaking bagay na, malaking pagpapakita na dapat maging siya yung Senate President. Pero kung pinapakita na ganun yung attitude niya or ganun yung work ethics niya towards sa ganun na hindi siya pumapasok, siguro hindi niya rin deserve or hindi na para siya pa rin ang maging Senate President. Total, recently lang din naman siya naging Senate President, di ba? So siguro baka hindi rin talaga siya. Siguro hindi rin ako pabor na maging si Gatchalian agad. Siguro mas maganda na mag-hearing lahat. Hindi lang yung minority, hindi lang yung majority. Everyone should magbigay ng opinion nila. Alam, mas maayos na hearings, mas kinikilala ng lahat yung hearings na mangyayari. At yan ang mga opinyong ating nakalap sa araw na ito. Para sa Boses ng Katotohanan, ako si Kaishi, nagbubulgara. Jillian Ward gustong ilayo sa mata ng publiko ang love life. Nagbigay ng pahayag si Jillian Ward tungkol sa kanyang desisyong gawing pribado ang kanyang love life sa kabila ng mga pangalan na patuloy na inuugnay sa kanya. Kabilang sa mga pinakabagong personalidad na nauugnay sa aktres ang bagong sparkle artist na si Kobe Brown. Sa panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, ipinaliwanag ni Jillian kung bakit mas pinili niyang huwag nang magsalita ng detalyado tungkol sa kanyang mga personal na relasyon. I want to keep this part of my life na private. Gusto ko rin po maprotektahan yung mga tao sa paligid ko, whether family ko yon or friends ko or loved ones. Ayon kay Jillian, nais niyang mapangalagaan hindi lamang ang kanyang privacy, kundi pati na rin ang mga taong mahalaga sa kanyang buhay. Dagdag pa ng aktres, mas nais niyang pahalagahan at mas ma-enjoy ang kanyang mga koneksyon at relasyon nang hindi ito laging nasa mata ng publiko. Gusto ko na maging private siya. Para mas ma-cherish ko yung mga connections ko, relationships ko with people. Mensahe ni Chris para sa kaarawan ng anak na si Joshua. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Mabel Beron. Nagbigay ng espesyal na mensahe si Chris Aquino para sa kanyang panganay na anak na si Joshua na nagdiwang ng ika-31 kaarawan ngayong araw. Sa kanyang social media post, pinasalamatan ng Queen of All Media si Josh sa patuloy na pagmamahal at suporta habang siya ay sumasailalim sa gamutan para sa kanyang autoimmune disease. Ayon kay Chris, malaking dahilan ng kanyang mga anak na sina Josh at Bimby upang manatili siyang matatag at ipagpatuloy ang kanyang pagpapagamot. Ibinahagi rin niya na sa tuwing nanghihina siya dahil sa matinding pananakit ng kanyang mga kasukasuan, agad siyang tinutulungan ni na Josh at Bimby. Dagdag pa ni Chris, si Josh ang isa sa kanyang pinakamalaking inspirasyon at umaasa siyang balang araw ay muli silang makakapaglakad ng magkasama gaya ng dati. Nagbubulgar, Mabel Veron. Alex Ayala, papalo na para sa quarterfinals ng Birmingham Open. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Miguel Banaag. Dinomina ng Filipina tennis player na si Alex Ayala ang laban kontra sa Russian tennis player na si Alina Shariva sa Birmingham Open nitong Huwebes. Naunang lumamang sa first set ng laban sa Ayala matapos ito makapagtala ng sunod-sunod na puntos. Sinubukan pang bumawi ni Shariva ngunit naig pa rin si Ayala at nagtapos ang first set sa score na 6-2. Nagawa pang bumawi ni Shariva sa pangalawang set ng tambakan nito sa Ayala ng 5-2 score. Hindi naman nagpatinag si Ayala at agad nitong hinabol ang lamang at nagtapos ang ikalawang set sa score na 7-5. Sa huli, matagumpay na nakuha ni Ayala ang dalawang set kontra kay Shariva. Tuluyan ang aabante sa Ayala para sa susunod na quarterfinal round ng Birmingham Open. Nagbubulgar, Miguel Banaag. Oh, Mitch, sino ba ang SP mo ngayon? Sino ba yung nakaupo ngayon? Oh, Diba? Pati ikaw naguguluhan, no? So, tingin ko medyo confusing na yung nangyayari sa Sana atin yan. ngayon, no? Ngayon sa bansa. Lalo na yung nangyari kahapon sa Senate, diba? oo, sa Blue Ribbon Subcommittee diba? Oo, Meron so, silang sabi ni Senator Gatchalian, hindi daw official yung naging hearing, hindi yan official na hearing. Oh, talaga? Oo, pag-iipon lang yan. Oh, paano ngayon yan? Hindi na natin alam kung anong yung magiging sitwasyon natin ngayon. Dahil Oo, Feli, sino kaya yung kinikilala ngayon ng Malacanang yun na nga. SP? Diba? Hindi lang naman kasi, para sa akin hindi lang naman kasi yung mga tao sa
sa Malacanang ang dapat din nasusunod. Kung sino yung talagang ibinoto ng tao, o kaya kung sino man yung majority, yun dapat ang susundin natin, di ba? Tama, kasi marami na tayong boses na mga naririnig, pero meron pa rin dapat mga ibabaw na tama ang dapat kung ano yung sinong uupo. Diba? Oo. So yun yung importante eh. siguro maghintay tayo hanggang mamaya, no? Kasi parang mas maganda magkaroon Dapat ng kasi official ng natapos na. Senate kung sino talaga yung official na nakaupo as Senate President. Para hindi tayo naguguluhan, pare-pareho. Naguguluhan ka na ba? Oo, Tama. sige, hintayin natin yan. At yan ang mga boses na nagibabaw sa araw na ito. Ako si Pelinang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. Maaari rin kayong tumutok sa aming mga social media accounts. Ako si Mitch Maka. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.